Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makapaniwala si Taz na nasa ospital siya sa ikalawang pagkakataon ng dahil kay Odie. Ngayon, nakagat siya ng aso dahil iniligtas niya ang babaeng palaging naiiaksidente. Pero kalmado na siya ngayon dahil naturukan na siya ng anti-rabies vaccine at ayon naman sa doktor na gumamot sa kanya kanina, ligtas na siya. Sa ngayon ay nasa ward siya, hinihintay si Odie na binayaran ang hospital bills niya bilang pasasalamat daw at paghingi na rin ng dispensa. Hindi niya gusto na ang babae ang gumagastos para sa kanya, pero nawalan na siya ng lakas para makipagtalo pagkatapos na nangyari, kaya hinayaan na niya ang dalaga. Taz! Tawag ni Odie. Nalingunan ni Taz si Odie na tila nag-aalangang lumapit sa kanya. Hiyang-hiya siguro ito dahil sa nangyari. Pinilit niyang humiti para mahikayat siyang lumapit. Hey Odie! Okay na ba? Pwede na ba akong lumabas ng ospital? Doon lang lumapit sa kanya si Odie. Makikita sa kanyang mga mata ang pagsisisi. Oo, clear ka na for discharge. Humugot ito ng malalim na hininga bago siya tiningnan ng diretso sa mga mata. Taz, pasensya na. Talaga, pasensya na. Bumuntong hininga rin si Taz. Odie, kanina ko pa sinabing okay lang ako at pinapatawad na kita. Tigilan mo na ang paghingi ng tawad, okay? Nakakaramdam ako ng pagsisisi. Bakit mo pa nga binato ang aso? Alam mo bang magwawala ang isang animal group kapag nalaman nila ang ginawa mong iyon? Napapiksi si Odie, saka nag-iwas ng tingin. Natakot kasi ako nang makita kong umuungol yung aso. Akala ko atakihin niya ako, kaya binato ko siya para paalisin. Tinitigan ni Taz si Odie. Kung sa bagay, sa laki ng asong iyon, hindi niya masisisi si Odie kung natakot man ito. At siguro, walang alam si Odie sa mga aso kaya nataranta ang dalaga. Sa susunod, wag nang maghagis ng kahit ano sa mga aso. Kung natatakot ka, wag mong ipahalata. Basta kalmado ka lang dapat habang naglalakad. Huwag kang tatakbo dahil lalo ka lang nilang hahabulin. Tumango si Odie, hindi pa rin makatingin sa kanya. Okay, salamat. Marahil ay nakakaramdam ng pagkakasala si Odie at hindi maiwasan ni Taz na isipin na nakakatuwa iyon. Napangiti siya dahil natutuwa siyang makita ang dalagang nag-aalala sa kanya. Huwag kang magsisi, Odie. Ako naman itong nagkusang iligtas ka. Hindi naman kita sinisisi sa nangyari. Nag-angat ng tingin si Odie. May takot sa mga mata nito. Mamamatay ka ba dahil sa rabies? Lumuwang ang ngiti ni Taz. Hindi, ano ka ba? Naturukan na ako ng bakuna, kaya ayos na at parang bago ulit. Bumakas ang pagkadismaya sa mukha ni Odie at pabulong na tinanong, hindi ba nakamamatay ang rabies? Nawala ang ngiti ni Taz. Gusto mo ba akong mamatay? Tila natauhan naman si Odie. Nanlaki ang mga mata nito saka mabilis at mariing umiling. Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Nag-alala lang ako na baka malala yung rabies at baka mamatay ka dahil sa akin. Pasensya na sa nasabi ko. Akala niya gusto ni Odie na mamatay siya sa rabies. Siguro ay natakot talaga ito sa nangyari kanina, kaya natataranta pa rin ito hanggang ngayon at kung ano-ano na ang nasasabi. Tara na. Ihahatid na kita sa inyo para makapagpahinga ka na. Paano ang interview? Ituloy na lang natin bukas, sabi na lang niya, sabay gawa ng mental note sa isip na i-cancel ang meeting niya bukas. Ngayon lang may babaeng nagmaneho para kay Taz. Sa ordinaryong okasyon, hindi siya papayag sa ganoong setup. Pero mapilit si Odie. May kapansanan daw siya, kaya dapat lang daw na ito ang magmaneho para sa kanya. Masakit pa ba ang braso mo? Basag ni Odie sa katahimikan. Tiningnan ni Taz ang braso niyang may benda. Hindi na masakit. Sabi ko na sayo, wala kang dapat ipag-alala. Sinulyapan siya saglit ni Odie, bago ito muling bumaling sa daan. Pero nahuli niya ang pagngiti nito. Parang hindi ka komportable, Tasmania. Nagkibit balikat siya. Hindi ako sanay na pinagmamaneho ng babae. Talaga? Kahit injured ka?
Kapag hindi ako makapag-drive, sumasakay ako sa taxi. Hindi ako pumapayag na ipagmaneho ng babae. Sexist ka ba? Hindi, mabilis na sagot ni Tasmania. Gusto ko lang maramdaman ng babae ko na parang reyna siya, kaya hindi ko siya hinahayaang gumawa ng kahit ano para sa akin. Natawa ng mahina si Odie. Di okay lang pala ito. Hindi naman ako babae mo. Ginagawa ko ito bilang kaibigan mo. Kumunot ang noo ni Taz. Ipinuwesto ba siya ng babaeng ito sa friend zone? Patawad, biglang bawi ni Odie nang mapansin marahil ang reaksyon niya. Akala ko nga magkaibigan na tayo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pasensya ka na kung FC ako. Lalong kumunot ang noo ni Taz. Anong FC? Feeling close. Hindi naman, okay lang naman sa akin na maging magkaibigan tayo. Hindi lang ako sanay. Sanay na ako na ang mga babae ang nag-aalok na makipag-date sa akin, hindi na lang ako gawing kaibigan. Kinagat ni Odie ang ibabang labi na parang nagpipigil tumawa. Since magkaibigan na tayo, sasabihin ko sa'yo ito, kaibigan ko, ang gwapo mo. Salamat, sagot ni Taz, kahit alam niyang sarkastiko ang pagkakasabi ni Odie niyon. Tinawag pa rin niya siyang gwapo. Natawa na ng tuluyan si Odie habang umiiling. Diyos ko, ikaw ang pinakamakasarili na lalaki na nakilala ko sa 28 taon kong buhay, Taz Devlin Fortu. Ngumiti si Taz ng may pride. Ituturing ko na lang iyon bilang papuri, Odie Suarez. Humupa na ang pagtawa ni Odie, pero nanatili itong nakangiti habang iling-iling. Pareho kayo ni Pluto. Paanong pareho kami? Hindi rin niya ako hinahayaang gumawa ng kahit ano para sa kanya. Gusto niyang siya lang ang nag-aalaga sa akin noong buhay pa siya. Biglang natahimik si Odie. Nang muling magsalita, malungkot na ang boses nito. Pati ang ngiti ni Odie ay naging mapait. Ang weird marinig ng sarili ko na sinasabing noong buhay pa siya. Patawad, sinserong sabi ni Taz. Kanina pa niya gustong sabihin iyon, pero ngayon lang niya naramdaman ang tamang pagkakataon. Para saan? Para sa pagpapaalala sa iyo ng lahat ng bagay. Mukhang naintindihan naman ni Odie ang ibig niyang sabihin dahil umiling ito, malamlam ang mga mata habang nakatingin sa daan. Naalala ko siya palagi. Bawat sandali kasama siya. Bawat salitang sinabi niya. Bawat alaala na ginawa namin. Tumingin sa labas ng bintana si Taz. Hindi siya mahilig makisimpatya sa ibang tao. Pero tuwing kasama niya si Odie, hindi niya maiwasang hindi maramdaman ang lungkot at sakit nito. Napakalinaw at napakatindi ng kanyang damdamin, halos malasahan niya ang lungkot sa tinig niya at ang paghihirap sa kanyang mga mata. Huwag kang magsisi, Taz. Pagpapatuloy ni Odie. Huwag mong isipin na pinapaalala mo sa akin ang memories namin ni Pluto dahil wala naman akong balak kalimutan ang mga iyon. Bakit ko gustong kalimutan ang nag-iisang bagay na naiwan ko pa sa kanya? May mga alaala na nakakapture sa pictures. May mga alaala naman na sa kwento na lang mabubuhay. Kaya gusto kong makapture muli ang mga iyon. Kaya nakiusap ako sa iyo na i-document ang journey ko habang binabalikan ko ang nakaraan namin ni Pluto. Sa ganitong paraan, hindi ko makakalimutan. Win-win situation ito para sa ating dalawa. Makukuha mo ang materials para sa kwento mo at maidadokumento ko ang aking journey. Nilingon ni Taz si Odie. Nararamdaman niya ang pagnanais na hawakan siya upang tiyakin na talaga siyang umiiral. Dahil hindi niya maiisip na may babaeng kayang magmahal ng isang lalaki ng ganito kalalim kahit nawala na siya. Mabuti na lang at hindi napapansin ni Odie na nakatitig siya rito dahil nasa labas ng bintana ang atensyon ng dalaga habang nakahinto sila dahil sa traffic light. May baha sa labas. Umulan pala kanina. Siguro, distracted na sagot ni Taz, nakatitig pa rin kay Odie. Bigla siyang nagtanong sa sarili kung ano ang maaari niyang gawin para mapatingin siya sa kanya. Para tumingin siya sa kanya at tunay na makita siya. Mukha kasing si Pluto ang nakikita at makikita ng dalaga. Nakakalungkot dahil hindi na babalik si Pluto at ayaw niyang malungkot siya habang buhay. Nilingan ni Odie si Taz, may munting kislap sa mga mata. Pwede ba tayong huminto saglit? Ha, bakit? Sandali lang ito, nakangiting sabi ni Odie, saka tinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay dumukwang ito at kinuha sa backseat ang backpack nito. Pagkatapos, kumuha siya ng malinis na papel mula sa kanyang bag. Gagawa lang ako ng bangkang papel. Para saan? Basta. Inabutan siya nito ng bond paper.
gumawa ka rin ng bangkang papel. Tumalima na lang si Taz dahil hindi na siya kinausap ni Odie nang magsimula itong gumawa ng bangkang papel. Nang matapos sila, niyaya siya nitong bumaba ng kotse at sinabihan siyang dalhin ang kamera niya dahil may ikukwento raw ito sa kanya. Pagbaba nila ng kotse, naglakad si Odie at lumusong sa hanggang talampakang baha, pagkatapos ay ipinaanod nito sa maruming tubig ang dalawang bangkang papel. Odie! Nag-aalang ang tawag ni Taz, hindi gumagalaw sa kinatatayuan niya dahil ayaw niyang lumusong sa baha. Nakasabit sa liig niya ang kamera. Pumihit paharap sa kanya si Odie, may maluwang at totoong ngiti sa mga labi. I-capture mo ang sandaling ito, Taz Devlin Fortu. Sa ganda ng ngiti ni Odie, nahirapan si Taz na tanggihan ang hiling nito. Itinuon niya ang lente sa mukha niya. Anong kwento ang ikukwento mo sa akin ngayon, Odie Suarez? Natatawang iminuwestra ni Odie ang mga bangkang papel na inaanod na sa baha. Tuwing umuulan at bumabaha, gumagawa kami ni Pluto ng bangkang papel at nagwi-wish. Wini-wish namin na sana tumagal kami habang buhay. Pero sa tingin ko, hindi sapat yung bangkang papel na nagawa namin kaya hindi natupad ang wish namin. Binaba ni Taz ang lente ng kamera para maharap niya si Odie. Hindi niya ugaling makialam sa buhay ng ibang tao. Pero hindi na niya matagalan ang kalungkutan ng babaeng ito dahil pwede pa rin naman itong maging masaya kahit paano. Sa tingin ko, mali ka. Nawala ang ngiti ni Odie. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sabi mo, hinihiling niyo ni Pluto parati sa mga pinapaanod niyong bangkang papel na sana, tumagal kayo habang buhay. Pero ang sabi mo rin, hindi iyon natupad. Namatay siya, Taz, mapait na pagpaalala ni Odie sa kanya, biglang naging mapanganib ang tono ng dalaga. Tumango si Taz, kalmado pa rin. Isa lang akong outsider, kaya wala akong karapatang magsabi nito, pero hindi ko mapigilan. Nakikita ko na si Pluto ang nag-iisang lalaki na mamahalin mo ng ganito, Odie. Hindi ka ba dapat medyo masaya na ikaw ang huling babaeng minahal niya? Isang pag-ibig na tumatagal kahit na pagkatapos ng kamatayan. Hindi mo ba iniisip na iyon na ang sarili mong bersyon ng forever? Dumaan ang galit sa mga mata ni Odie dahil marahil sa panghihimasok ni Taz sa buhay nito. Pero mabilis din iyong napalitan ng pangunawa. Pagkatapos ay kumalma ito. Natahimik. At sa huli, natawa ng may kaunting buhay. Ang sarili nating bersyon ng forever. Isang pag-ibig na tumatagal kahit pagkatapos ng kamatayan? Nangingiting tanong ni Odie. Tinakpan nito ng likod ng mga kamay ang mukha. Salamat sa mga magagandang salitang iyon, Tasmania. Salamat. May tumama kay Tasmania ng husto sa kanyang damdamin. Bigla rin siyang nakaramdam ng hiya dahil iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang sinserong pasasalamat ng isang tao sa kanya. Napakamot tuloy siya ng kilay. Walang problema. Umiiyak ba si Odie? Hindi sigurado ni Taz dahil sa pagitan ng magkapatong ng mga kamay ng dalaga sa mukha nito, nakita niyang nakangiti ito. Lalong hindi niya alam kung luha ba ang nakita niyang likido sa mga pisngi nito dahil bumagsak na ang malalaking patak ng ulan. Tumingala si Taz at noon lang niya napansin ang malaking dilim sa kalangitan. Pero ang totoo, tumingala lang siya dahil hindi niya kayang tingnan si Odie ng mga sandaling iyon. Tara na, Odie. Umuulan na uli. Sa susunod na kabanata, mas malalalim ang koneksyon ni Taz at Odie habang binabalikan nila ang mga alaala nila ni Pluto gamit ang bangkang papel at iba pang simbolo ng kanilang nakaraan. Kasabay nito, haharapin nila ang emosyonal na bigat ng pagkawala at matututunan kung paano maging mas bukas sa isa't isa ang kanilang damdamin. Kaya abangan natin,